Pero kung nakikita po natin na kahit yung konti, merong chance na yung isang tao ay willing na makipag-aralan, kahit di ba yung aral, na willing makipagpalitan ng isang aral, why not po? Gawin natin ng may kaamuan at takot. Kung napapansin natin na yung inaaralan natin ay napipressure na, kung nakikitaan natin na nag-iinit dahil ipinaglalaban yung kanyang aral, magkaroon pa rin po tayo ng kaamuan at takot na Brad, ganito kasi yan, or sis, ganito kasi yung sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat sabi nga dito sa verse 16, na sa ganung pamamaraan ay hindi naman siguro sa sinasabi natin na mapapahiya. Kumbaga na ipapakita natin bilang isang Kristiyano na nagbabahagi ng salita ng Diyos, na kontrolado natin yung ating mga sarili, yung ating emosyon kapag nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos. Kasi nga, kung yung pinapangaralan mo, nagagalit na, ayaw tumanggap, tapos nagalit ka din. Paano natin mako-convert yung isang tao? Paano natin makukuha yung loob niya at maisama dito sa pananampahan? Yun po yung sinasabi dito sa verse. At isa din po ito sa pwede natin gawin kapag nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos, yung mga life lessons. Ito ay parte ng buhay yung pagkatao natin bilang isang Kristiyano, kung saan nakapaloob rito ang iba't ibang karanasan natin sa buhay, kasama ang Panginoon, lalong higit ang mga karanasan natin sa panghihina o panlalamig sa pananampalataya, ngunit pinili natin kumapit sa ating pananampalataya at nanatiling matatag na Kristiyano. Yun po yung sinasabi natin na dapat kahit yung mga basic lang na o yung mga taong character dito sa Bible tulad na ay alam natin yung kwento. Bakit po? Kasi pwede natin silang gamitin para maibahagi natin ng epektibo yung salita ng Diyos. Kasi sa ganong paraan, yun nga, maipapakita natin na yung mga tunay ng Kristiyano ay hindi bumibitaw. Kahit sa kabila ng mga matitinding suliranin nila, meron silang mga pinagdadaanan, hindi basta-basta nayayanig ng problema. At ganun din sa ating mga sarili. Hindi naman tayo ipinanganak na walang problema, wala pong exception sa pagkakaroon ng suliranin o problema. Dumadaan tayo dito pero narito tayo sa umagang ito, nagkakatipon, patuloy na pinanghawakan yung pananampalataya natin, pwede natin magamit yon bilang isang halimbawa doon sa iba. Yun nga, dapat maipakita natin na sincere yung ginagawa natin sa pag-share ng salita ng Diyos. Dito sa Psalms 119 verse 33 to 37, ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong palatuntunan at aking iingatan hanggang sa wakas. Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ng iyong kautusan, o aking susundin ng aking buong puso. Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos, sapagkat siya kung kinaaaliwan. Ikiling mo ang aking puso sa mga patutuo at huwag sa kasakiman. Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan, at buhayin mo ako sa iyong mga daan. Yun po yung sinabi doon sa talata na binasa natin kanina, na yung masama ay magpakasama pa, na yung mabuti ay magpakabuti pa. Makikita natin sa ating mga sarili na kahit papano, lumalago tayo bilang isang Kristiyano dito sa pananampahan. Kung ginagawa natin yung para sa kabutihan, para doon sa buhay na walang hanggan, panindigan po natin. Gawin po natin kung ano yung nais ng ating Panginoon, kung ano yung kanyang iniutos sa atin. Especially, yun niya na ibahagi ng salita ng Diyos. Siguro naman po, may pagkakataon na tayong mga na-encounter na may mga tao tayong nakakausap na ang topic ay patungkol sa kung ano yung paniniwala nila. Dapat po sa mga ganong pagkakataon ay ginagrab na po natin, binibigay na natin kung ano yung nalalaman natin o yung aral natin. Kasi yun yung pagkakataon para maipakita natin kung gaano tayo patatag doon sa pinaniniwalaan nating aral. Wala naman po tayong aral na binabahagi dito na lumalampas o nagkukulang sa salita ng Diyos. Kasi nga, alam natin kung ano yung consequences nun. Kaya doon lang po tayo sa kung ano yung sinasabi ng Bible kapag meron tayong kausap o nababahaginan ng Word of God. Madalas iligtas niya sila, ngunit sila'y mapanghimagsik sa kanilang payo at nangababa sila sa kanilang kasamaan.
Gayon may nilingap niya ang kanilang kahirapan, ng kanyang marinig ang kanilang daing, at kanyang inalala sa kanila ang kanyang tipan at nagsisi ayon sa karamihan ng kanyang. Basahin ko lang po sa Psalms 106. Ito po yung sa mga Levites na kung saan ay paulit-ulit na pinatawad ng Panginoon, ngunit paulit-ulit na bumabalik sa paggawa ng kasalanan, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapos pinatawad, tapos ganun po ulit yung ginawa. Dito po sa Psalms chapter 106. Pwede pong mabasa, Brother Jason. Psalms 106. Kasi naputol dito. Sa verse 43. Ganito po yung nakasulat. At kanyang inilabas ang kanyang bayan na may kagalakan at ang kanyang hirang. Siguro pabasa na lang mali pa rin nabasa ko. 43 bro. 1:43. Madalas na iligtas niya sila, ngunit sila'y mapanghimagsik sa kanilang payo at nangababa sila sa kanilang kasamaan. 44. Gayon may nilingat niya ang kanilang kahirapan ng kaniyang maraming mga marinig ang kanilang daing at kaniyang inaalala sa kanila ang kaniyang tipan at nagsisi ayon sa karamihan ng kaniyang mga kagandahang loob. Yun nga po yung binabanggit dito sa aklat ng Psalms na ito, na yung mga Levites ay paulit-ulit na pinapatawad ng Panginoon, paulit-ulit na bumabalik sa paggawa ng kasamaan. Kahit sa panahon po natin ngayon, may mga tao, alam natin na bautismuhan na, alam natin kapatiran na, pero nanunumbalik sa kung paano sila namuhay bilang isang makasalanan o hindi pa nakukonvert. Hindi po tayo dapat ganun. Mag-stick po tayo sa ganito na tayo ngayon, hinug na sa aral, matindi na at malakas yung ating pananampalataya. Dapat po mas pag-igihin pa natin yung mga bagay na nais ng Panginoon na ipagawa sa atin. Kasi nga sabi doon, merong talata na sinasabi doon, yung mga taong ganun ay parang baboy na bumalik sa pusali, na hugasan na, pero bumabalik dun sa pagkakasala, bumabalik dun sa putik. O yung isang aso din na kinakain yung sariling suka kapag ikaw ay nabautismuhan na, lumipat ka pa ng ibang pangkatang panrelihiyon o tumigil ka sa pagsisimba dahil lang sa meron kang pinagdadaanan o meron kang kapatid na natisod ka, nagiging reason na yun para itigil kung ano yung ginagampanan nila bilang isang kapatid sa pananambahan, which is hindi po dapat ganun. Sadyang napakarami sa panahon natin ngayon ang mas pinipiling manatili sa paggawa ng masama, maging ganap o hindi ganap na Kristiyano, marahil dahil na rin sa kawalan o kakulangan ng kaalaman sa salita ng Diyos. Nawa tayong mga Kristiyanong galing din naman sa karumihan, ngunit binago ng Diyos ay maging isang halimbawa sa kanila. Ayun po, ito yung kung ano yung burden na meron tayo, kung paano natin yon na overcome dahil sa tulong ng Panginoong Jesus, kung dahil sa tulong ng Word of God na mas pinili nating maging matatag, ay pwede po natin gamitin yun sa pagbabahagi ng salita ng Diyos doon sa iba. Dito naman sa Proverbs chapter 25 verse 12, kung paano ang hikaw na ginto at kagayakang dalisay na ginto, gayon ang pantas na mananaway sa masunuring pakinig. Like an earring of gold or an ornament of fine gold is the rebuke of a wise judge to a listening ear. Tunay ang mas mahalaga kaysa alinmang makinang na ginto ang taimtim na pakikinig sa isang taong manunuway na galing sa isang madilim na nakaraan, ngunit nahubog sa pamamagitan ng salita ng Diyos at naging tagapaghatid ng mabuting balita.